Okay, Group 1, ito ang inyong napili, heart and soul. So, dyan pa lang, no? Umaangat. Maaaring ito yung higit na hinahangaan sa inyo ng ilang tao sa inyong paligid, ang inyong mga puso. Kung paano kayo magmahal, heart and soul, kung paano kayo makiramdam, kung paano yung connection na meron kayo, hindi lang sa kanila, sa ibang tao, pero sa ating nag-iisang creator, maging ano pa man po ang inyong faith. So, maaring yung pagiging, ito for some guys, tayo ay general reading. Just only take what resonate, kung ano yung higit na hinahangaan ng ilang tao sa inyo, bukod sa yung puso, again, ay yung meron kayong connection sa kanya. Pagdating sa inyong religion, or talagang may pagka-religious ang ilan, or somehow conservative, traditional, na hindi naman sa hindi na normal, pero hindi na siya madalas ngayon, 'di ba? May pagkamalalim. Ayan. Sige, mag-add tayo dito ng ilang messages para sa inyo. Group 1, anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa iyo? We'll be straightforward sa ating reading ngayon para sa mga Group 1. Anong maiwan natin pa para sa kanila? Message. Anong higit na hinahangaan sa iyo ng tao? Group 1, sa mga taong maaring makapakinig nito, tayo nga po pala ay live na live sa FB. Huwag kayong mag-alala guys, ito ay ating i-upload rin. Pero papakitaan ko rin kayo ng ilang cards, okay, para maganda naman yung flow ng ating reading. Group 1, ito yung umangat sa kanila, heart and soul. Clarify natin to, baka sakali meron pa tayong ma-adapt. Anong higit na hinahangaan sa'yo ng ibang tao? Group 1. Parang dyan pa lang kasi sapat na medyo mailap ang baraha. Yung puso mo. Uy! Sabi ko na nga, the Queen of Pentacles and the Six of Pentacles, napakagandang indikasyon. Ayan, hindi natin maipakita dito. Guys, nandito talaga yung inyong mga puso. Parang kompleto kayo in a way na kailangan umaangat ang puso. Or kusa talaga ito, natural na kakayanan nyo ang inyong emosyon. Kung paano kayo magmahal, makiramdam, magbigay. The Six of Pentacles, kita mo siya. Guys, pakita natin sa live. So, yung sense of responsibility with Queen of Pentacles, na kailangan meron kayong maibigay. So, yun yung mga pusong mamon. So, maaaring charitable ba kayo, mapagbigay, generous. Hindi nyo pa man yan ma-realize right now. Pero ito yung maaaring nakikita ng ibang tao sa inyo, Group 1. Yung inyong mga puso sa pagbibigay. Kahit pa syempre sa realidad, sa hirap ng ating buhay, magkakaiba tayo guys ng posisyon, ng sitwasyon, pero andito yung parang ang lakas nung inyong enerhiya kung saan kailangan. Para bang ramdam nyo ang ilang taong ito sa inyong paligid. Kahit paminsan, hindi nyo maramdaman na kayo na-appreciate, pero yan yung pinaka marahil kasi ito yung umangat para sa inyo Group 1. Yun yung nakikita nila at hinahangaan sa'yo. Okay, ng ibang tao. Yung iyong pagiging mapagbigay, sa anumang paraan yan, or iyong kakayanan. Okay? Ang ganda talagang ito yung bumagsak. Lalo pa for some of you na especially yung mga providers or breadwinners sa family. Pero again, wala man itong something value. Hindi man merong involved dito na pera, pero yung paraan mo, kung paano mo maipapakita or paano mo pinapakita yung pagmamahal sa ilang tao sa iyong paligid. Na ang ganda. Maaaring higit ka rin nagiging practical para sa kanila. Yes, generous, pero in a way, parang lalo pa nga po kung meron kang ilang responsibility na, alam mo yon, gusto mo balance. Na lahat ay nababahagian at walang nakakalimutan. Ayan. So, maaaring may pagka-sensitive din. May pagka-feminine yung energy, pero regardless, male or female yung energy, okay? Pero more on sa puso. Heart and soul po ang nakuha ng mga Group 1 para sa ilang kapapasok lang. So, yun yung mga puso. Okay, sige. At pa tayo dito ng ilang messages. Anong marahil higit na hinahangaan sa'yo ng ibang tao? Group 1,
Add pa tayo dito. Anong hinahangaan? Glowing. Uy! Glowing. Maaring ito yung nakikita nila. Yung iyong aura. Nag-glow ka dahil itong puso mo ay talagang mahirap hindi mapuna. Kung paano yung paraan mo. Hindi man ito, kasi sa realidad, hindi naman lahat pang Miss Universe, diba? Pero physically, mentally, emotionally, kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Dahil nga pukusa na umangat ang iyong puso, your heart and soul sa iyong ginagawa, sa ilang gampanin mo sa buhay. Diyan, nasasabi or naiiwanan nila yung mga katagang, wow, nag-glow ang taong ito. Okay? Diyan kahigit na nagiging maganda sa paningin ng ilang tao sa iyong paligid. Okay, at pa tayo dyan, glowing, lalo pa kung ikaw isang independent. Again, ikaw itong nagpo-provide. Iba yung dating mo. Kahit pa pagod, okay, physically, or emotionally, I appreciate you. I appreciate you. Sobrang na-appreciate yan ng ilang tao. Sabi ko nga, kahit pa sa mga pagkakataon na hindi mo yan ramdam, hindi mo puna, pero hinahangaan. Ang puso mo, okay, overall, maparelasyon man, napakalawak yan, pamilya, ilang katrabaho, ayan, na-appreciate ka. Diyan kahigit na napupuna. Sa iyong heart and soul, sige, kuha tayo dito. Ito, hingi tayo ng ilang message kung sino itong higit na maaring humahanga sa'yo. Mula dito sa ilang ating napag-usapan, okay, kung sino ito nakaka-appreciate sa'yo. I appreciate you. Sige, kuha tayo dito. Sino itong maaring higit na humahanga sa taong ito? Walang tayo ng ilang quality for group 1. Ayan, 6 and 6. So, maaring ito, sabi ko nga, in terms of work, your daily work routine, sa trabaho man ito, okay? I mean, kung saan ka kumikita, kung saan higit nag-iiwan ka ng efforts, ng tiyaga, 6 of Pentacles, yung service, ayan, yung service na may alay mo sa ibang tao. Maaring part siya ng, ayan, madalas mo siya nakikita, nakakasama. It could be one of your family members, sa mas practical, or sa trabaho. Maging ano pa man yan. 6. So, maaring ito, nakikitaan ka rin yan ng ipasok na rin dito yung pagiging healthy, glowing and healthy, physically, mentally, emotionally. Hindi mo pa man ito ma-realize, pero yan yung na-appreciate sa'yo ng ibang tao. Heart and soul. So overall na nga, sana all na lang ba kami? 6th and the 5th house of love. Fun, dito rin pumapasok yun. Enjoyment. So parang itong taong ito, dito kay huhugutin ito, ay maaring, ayun maaring yung pinakahumahanga, isa sa humahanga sa'yo, ay ang iyong kapareha, okay? Or, maaring meron nagkakagusto sa'yo, ay yan yung nakikita nila, yung puso mo. 5th house, in astrology po, dyan pumapasok yung heart, yung love, okay? So, nakakuha tayo dito ng energy ng Leo at Virgo. Ayan. Sun, Moon, Venus, Rising. Napakalawak po ng astrolohiya. Hindi kailangang laliman. Maring again, meron siyang, or meron ka, reversal tayo every time. Meron ka, or meron siyang Sun, Moon, Venus, Rising, and Leo, and Virgo. Okay, yan yung pinakabumagsak para sa inyo. Yan yung maaring hinahangaan ng ilang taong ito sa inyong paligid. Para sa inyo, Group 1. Okay, for group number 2, ito po ang inyong napili. Anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? The messenger. Okay, isa raw ikaw ay parang mensahero, tagapagbalita, o ay not? Okay, sige, hindi tayo dito. Clarify natin to for group 2. Bakit ito yung umangat? The messenger. Isang bagay na hinahangaan sa'yo ng ibang tao. Group 2, ito yung higit na hinahangaan nila sa'yo. At tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward para sa mga group 2 message. Group 2, anong higit na hinahangaan sa'yo ng ibang tao? For group 2, anong maiwan natin para sa kanila? Group 2. Group 2.
The Messenger. Anong ma-art natin dito? Medyo mailap ang cards ngayon. Nahiya sila. Oo. Tayo po live na live. Salamat po sa ilang napapadaan. Ayan na, sa ating live. Okay. Regardless tayo ngayon kung in reverse, pero lahat i-upright natin. The Seven of Cups ay narito. The Hangman. And the Moon. Okay. Seven of Cups. So, marami sa, kumbaga parang ang dami mong qualities in you na pabor. Okay? Pabor sa kanila. Para bang ang daming mong kwento. Okay? Seven of Cups. Pakita natin sa live. Parang ang dami mong nais ibahagi or kung paano mo dinadalang yung sarili sa mas practical, ano? Parang ang dami mong kaalaman. Yun yung maaaring hinahangaan nila sa'yo. Kung paano ka magdala. Physically, emotionally, mentally. Parang ang dami mong, eto kasi The Messenger, umangat for group 2. Ang dami mong kwento. So, sa mas practical dito, I am getting a message na maaaring yung kayo, kumbaga, umaangat yung inyong mga natural na abilidad kung paano kayo makipag-usap. Okay? Eto, magkakaiba tayo. Napakalawak ng communication sector. Maaaring ito ay sa paraan ng pagbabahagi or pag-share ng something kahit over the net. Or, sabi ko nga, komunikasyon. Paano kayo magsalita? Paano nyo dalhin ang isang conversation? Parang hindi kayo nauubusan ng kwento or kwento. Ayan, lalo pa kung palagay nyo ng isang tao. So, pwede rin sa paraan ng pagsusulat. The Messenger ay narito. Maaaring ang ilan sa inyo, ito yung hinahangaan. Isa ba kayong writer or aspiring writer? Pwede rin tagapagbalita. Sabi ko nga, why not? Maaaring ang ilan sa inyo ay, especially kung nagtatrabaho kayo sa media. So, ito yung natural na maaaring hinahangaan at nakikita ng ibang tao sa iyo. Sa paraan na umaangat ang inyong communication skills. The Messenger. So, ang dami. Okay? The Seven of Cups. At the same time, andito yung pagkakalma lang. The Hangman ay narito, balance. Nang hindi kayo kasi nga, kayang-kaya nyong dalhin ang inyong sarili. Lalo pa nga po sa paraan ng komunikasyon. So, sa part nito, maaaring nakikita nila na meron ka namang time na, yes, marami kang nasasabi, marami kang naipaparating na mga bagay, kwento, sitwasyon, lugar. Okay, marami kang kayang gawin, in short. Pero napapanatili mo, ito yung marahil na hinahangaan din nila. Tayo ay general message po. Just only take what resonate. Hinahangaan nila yung pagiging moderate mo, kalma. Nang hindi ka nasusobrahan or nakukulangan. Dalang-dala mo ang sarili sa part na ito. Eto lang, the Moon ay narito. So, kaka-mention ko lang nung nasusobrahan. For some of you, okay, maaring hindi naman kailangan hindi maganda. Along with your other cards, the Moon isang indikasyon na may pagka-sensitive, okay, ang ilan sa inyo. May pagkamalalim mag-isip, na may pagkakataon, yes, ang dami niyong gustong iparating, ang dami niyong gustong gawin, ito yung hinahangaan nila sa'yo, ang dami mong kakayanan. But at the same time, ito, maaaring mag-apply yung tingin ng ilan, okay, na minsan ikaw yung napapanghinaan ng iyong kalooban. Parang pinaparating nila sa'yo na, bakit ganun? Bakit? Ang galing mo eh. Meron kang ibubuga. Meron kang kayang ipakita. Ayan, meron kang kakayanan na i-showcase sa showtime yung iyong natural na abilidad. But at the same time, parang ang ilan sa inyo, okay, take only what resonate po, ay parang may pagdududa. Or merong, syempre, lalo pa kung merong stage fright kayo, yung may takot, ayan, may fear dun sa ilang sitwasyon na hindi nyo nakasanayan, yung ganon. Or minsan talagang umaangat ang inyong emosyon na hindi nyo maiparating. Yung gusto nyong pinaka-direct na sabihin sa isang tao, may struggle. Lalo pa po kung dito nagkakaroon ng imbalance. Kasi wala namang perfect. Na napapangunahan kayo ng emosyon. Sabi nga nila madalas, kapag napapangunahan ng sitwasyon, andyan yung pagkatalo eh. Kasi hindi ka nagiging klaro sa kung anong gusto mong sabihin kasi nga, andun na yung emosyon. Pwede kang magalit, alam mo yun, yung tension, or pwedeng hindi mo maiparating ng wasto ang mga bagay-bagay.
Pero sa totoo lang, maaaring yan yung pinaka-strength mo, group 2. Yung maiparating mo yung damdamin mo, the messenger ng buo. Pero yun lang, huwag ka lang pagdududahan pa nung pwede mong maipakita, maiparamdam. Okay, so malawak, marami kayong kakayanan at yan yung maaring hinahangaan sa inyo ng ibang tao. Okay, the moon, malalim. So sabi ko nga baka writer kayo kung paano nyo, halimbawa lamang, napakalawak ng sektor ng komunikasyon, pwedeng sabi ko sa pag-share, sa pagsusulat. So, ayan, yung pwedeng nakikita nila sa'yo, maaring isa kang manunulat, napakalawak mong magsulat, malalim yung inyong mga naisip parating at kakayanan sa part na yan. The messenger. So, maaring kayo tong higit na nagiging maalalahanin sa ilang tao sa inyong paligid. Kumbaga, sensitive kasi ang inyong mga puso. Yung pagiging empath. Nais nyo silang, or talagang kusang umaangat ito. Kaya yung group 2, kayo itong madalas hanapin or lapitan ng ilang tao sa inyong paligid, kahit sa simpleng pagpapayo lang, kasi madalas alam nila na kahit minsan ang ilan sa inyo ay prangka, diretso, alam nila na totoo yung pwede mong sabihin. Okay? At yun ay may pagkamalalim. Magaling kayong mag-advise, magaling kayong magsalita. Kaya kayo itong madalas ay nalalapitan ng ilang tao sa inyong paligid. Or sa mas practical, umaangat dito yung pagiging sociable, okay? Or yung paraan nyo nga, sabi ko nga, marami kayong kaibigan, or nais kayong kaibiganin, yung kayo, yung presence niya lang dito, yan yung hinahangaan ng ilang tao sa inyong paligid. Okay, kuha tayo ng ilang payo pa para sa mga group 2 na pumili. Anong maiwan natin para sa kanila? Anong hinahangaan ng ibang tao sa iyo? Ayan, may bumagsak na dito. Uy! So, secretive. Sabi ko nga balance May panahon na kayo nasusobrahan, yes, pero napapaangat niyo yung pagiging moderate with the hangman. Na hindi lahat, yes, kayo yung tagapag-abot ng balita, impormasyon, hindi naman sa nagiging marites, pero andun pa rin yung balance na hindi lahat, okay, ay inyong na, parang andito pa rin, guys, yung pagiging mysterious nyo, the moon ay narito. Okay, meron pa rin kayong, eto yung hinahangaan nila, yes, parang ang dami mo nang nasabi, ang dami mo nang naiparating, but at the same time, meron something in you na mysterious. At dyan, parang meron ka pa rin sikreto. Okay, at yan yung hinahangaan kasi ang galing mong magdala ng ilang bagay-bagay or sitwasyon sa iyong buhay. Umaangat dito ang maturity, mature ang tingin sa iyo ng ibang tao. Dahil andito po yung sensitivity, yung emotions, the moon ay narito. Mature because balance, mahaba yung inyong mga PC. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay? Yung maturity. Kumbaga, kayo yung bigger person dito na nakikita nila na balance. Kahit pa, hindi nyo yan maisip, pero marahil yan yung napupuna ng ilang tao sa inyong paligid. And authentic. Original. Parang nag-iisa kayo. Kasi ang dami niyong kaalaman. Ayan. Ang dami, the messenger, maraming messages na gusto kayong iparating. Marami kayong nalalaman. Parang, at the same time, yes, na isa-share niya yan for some of you. Pero meron pa rin something again in you na parang hindi pa nila mahugot. Okay? Hindi pa rin nila alam. So, dyan, yung tingin nila, that makes you something, yun nga, original and authentic. Yan yung tingin nila. Sige, kuha tayo dito. Baka sakali meron pa tayong ma-add for group 2 kung sino itong maaring higit. Okay, higit na humahanga sa'yo. Kuha tayo ng ilang messages. Ayan, may bumagsak na rin. Uy! Nagulat naman ako. Third house 3. Third house in astrology po. This is all about, ayun na, the messenger. Communication. So, napakalawak niyan kung paano mo po dinadalang yung sarili sa parte ng pakikipag-usap, pagbabahagi, pagsusulat, pagsasalita, ayun na. So, ayan, sabi ko nga, social media, ayan. So, kayo ba yung mga influencer or sabi ko nga, aspiring writer? Why not? Maaring hindi nyo pa man ito ma-realize, pero kayo'y merong abilidad, natural na abilidad sa pagsasalita, pagsashare. Okay, Jupiter, this is the planet of luck. Abundance. So, maaring i-apply ko dito ang sign ng Sagittarius.
and Pisces. Okay? The moon ay narito. So, eto, napakalawak ng astrology, guys. Maaaring itong person na ito, na higit na humahanga sa inyo, ay merong Sun, Moon, Venus rising in, again, napakalawak niyan. Sun, Moon, Venus rising in Sagittarius, Pisces, or Gemini. Okay? Maaari rin itong taong ito ay yun na-mention ko yung Marites, guys. Sa third house, dito po pumapasok ang neighbors, ilang kapitbahay, maaaring hinahanghaan ka nila kung paano mo dinadalang yung sarili, ilang balita, ilang chismis ba ito? Oo, pero pero umangat pa rin yung pagiging authentic mo, pagiging secretive, hindi lahat ay nalalaman, kumbaga. Pero hinahangaan ka nila sa part na yan. Ano pa ba dito? Siblings, okay? Your siblings, your cousins, or ilang family members na siyang humahanga sa inyo ng higit. Jupiter, so napakalawak, napakalaki niyan. Sabi ko nga, maraming humahanga sa inyo. Jupiter po, so yung pinakamalaking planeta, diba? At maaring kung aking i-apply yan, ilang taong nakatataas. Okay? Or ilang taong pwedeng nakikitaan ka ng galing. Hindi mo pa man yan po na o ramdam, pero kung, syempre pa, kung yan ay papaangatin mo sa iyong sarili, hindi imposible na merong ilang tao talaga na mag-appear na kung saan ay hindi imposible, guys, na mabigyan ka ng oportunidad para maipamalas mo palalo itong kakayanan mo. Kung paano mo dinadala ang sarili sa isang komunikasyon. Kung paano ka nagsasalita. Again, nagsusulat, nagbabahagi. Para sa inyo, ito yung maaaring higit na hinahangaan ng ilang tao sa inyong paligid para sa inyong group 2. Hello, group 3. Anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa iyo? Ito yung pinaka-card na inyong napili. Color. Color. Ayan. So, parang dyan pa lang, makulay. Makulay ang buhay. Kung paano ka maaring tinitingnan din, or paano yung aura mo. Mahilig ka ba sa colors? Physically, I mean, yung get up mo, madalas makulay. Or kung paano ka mag-isip, syempre pa. Hindi makulay. Ano daw? Hindi siya parang plain. Okay? Pero parang ang ganda mong mag-isip. Very creative at madiskarte sa buhay. So, yun yung pinaka-message na nakikita ko dyan. Na syempre pa po, ay ika-clarify na natin ngayon pa lang. Okay, sige. We'll be straightforward sa ating reading ngayon para sa mga pumili ng group 3. Anong maaring higit na hinahangaan sa'yo ng ilang tao? Bakit ito yung umangat? Color. Okay, sige. Ano mo iwan natin for group 3? Message. Group 3. Color. Clarify natin to. Okay, meron ng ilang bumagsak. Hindi natin to pipigilan. Kumpol na sila. The Nine of Pentacles. So, hindi tayo magkukuha ng reversal cards ngayon. Knight of Wands. The Eight of Swords. The Wheel of Fortune and the Four of Swords. Okay, so positive. Yun yung pinakaunang word ko, color. Sabi ko nga makulay. The Wheel of Fortune, this is a great sign po. Na merong something in you na makulay talaga. Ayan. It could be physically, yung aura mo ba? I may something, parang ang hirap mong hindi mapuna. Okay? Kumbaga, very flexible, adaptable, very bright yung energy. Ayaw mo ng, or ito yung nakikita nila, okay? Ayaw ng, may pagka-low-key. Yes, maaaring physically, okay? Ito yung puna nila. Yung iyong enerhiya na maganda, makulay, masaya. But, deep inside, okay? Meron tayong nakuha kasi ditong, ano lang, kumbaga, maaaring ito higit na mag-apply sa inyo mismo, okay? Na, sa true lang, kahit ganun ka, makulay ang buhay. Maganda kang tingnan sa iyong aura. Why I'm getting a message na minsan nakakapagod. I mean, yes, energetic, positive, bright, sunny yung energy. Maaring ang ilan sa inyo ay life of the party. Kumbaga, kaya yung nagdadala rin ng, halimbawa sa isang grupo na magkakaibigan, ikaw itong
ikaw itong nakikita na pupuna lahat ka-jive mo, yung ganon, very flexible sa sitwasyon. But at the same time, maring deep inside you, nakakapagod yung ganon. So, eto, hinahangaan nila, yes, yung iyong aura na makulay, maganda, positive. Pero sa true lang, parang nakakapagod yung ganon. So, for some of you, maring ito derechahan, could be someone na nagiging people pleaser. Ayan. Hindi para amuhin sila or maging no, pero gusto mo lang masaya eh. Pero sana, maaaring ito yung nakikita ko, may ilang cards kasing bumagsak. Group 3, if ever mag-apply to, tao lang tayo, okay? Huwag kang matakot, huwag kang mahiya na ipakita mo rin yung kahinaan mo, okay? Kumbaga, yung soft side mo, or para sa ilan, kasi positive yung energy nandito, hindi ka nila nakikitaan ng kahinaan sa true lang. Andito yung parang magaganda, okay? Magaganda sa mata, or magaganda sa pandinig, pero it's okay na baka kasi hindi ka masyadong pala open, okay? Nung ilang hinaing na pwede mo naman. Sabi ko nga, may ilang tao very open open-minded sa ilang sitwasyon, sa ilang tao sa iyong paligid, friendly, pero baka meron kang ilang bagay na hindi mo nailalabas. So, syempre, mahirap, hindi siya madali. If ever lang naman po mag-apply yun, mai-add ko. Pero kung ano yung pinakahinahangaan nila, andito yung pagiging positibo. Matalino, ayan, andito na lahat sa true lang. Masipag, parang goal-getter ka. Gusto mo, ito lang, baka ito, hindi naman ito sa hindi magandang quality, pero may pagka-perfectionist at times. Pero ito yung hinahangaan nila sa'yo, okay? Ito yung hinihingi nating pinaka-mensahe. Okay, ito yung hinahangaan. Kahit pa, syempre lahat tayo napapagod, physically, emotionally, mas napapangibabawan ka pa rin ng enerhiya na kailangan maging malakas ka. At ito yung bagay na marahil hinahangaan nila sa'yo. Hindi nagiging, or walang dull moments kapag kasama ka, kasi makulay. Pero aking ulitin, yung ilang messages ko, if ever mag-apply man ito, na be open, okay? Yung open communication, napakahalaga. Kasi parang meron ka ditong, kasi napapagod din tayo. Hindi naman laging sunny and bright ang energy. May pagkakataon na kailangan natin mag-recharge ng energy. So, hindi, kasi parang ang bait mo rin. I mean, yes lang din. Pasugod, the Knight of Swords. Ang lucky. Parang ito yung feeling ng ilang tao sa iyong paligid. Lucky. Swerte sila sa'yo. Dahil, yes ka ng yes. Marahil, ito rin yung kahinaan ng ilan na lagi kang nalalapitan. Ito, general meeting. Ano lang yun mo? General reading po tayo. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially ready ka. Na nandyan ka, yes ka ng yes sa ilang obligasyon ba ito, responsibilidad, kahit problema ng iba, inaako mo na. So, yan yung hinahangaan nila sa'yo. Na, syempre, malawak ang mundo, guys. Hindi lahat pare-pareho. Baka yung iba, natitake advantage yung ikaw, kasi nga mabait ka. Kaya, naiiwanan din nila yung mga kataga na ang swerte ko dito. Kasi, ang bait mo, yes ka ng yes. Well, group 3, if ever mag-apply yan, it's okay to say no sometimes. Okay? Lalo kung meron ditong pagkapagod. Kasi baka one day, ikaw naman itong, alam mo yun, sila ang kulay na nila, nakulayan mo rin yung buhay nila, pero baka ikaw maubusan ka nung tinta, ayan, nung Crayola, ayan. So, magtira rin para sa sarili. It's okay to pause. Hindi kailangang pasugod. Hindi kailangan masaya ang buhay lagi. Yes, parang mali yung pinapayo ni Moonchild. Hindi. It's okay not to be okay sometimes, guys. Damahin nyo rin yung emosyon na hindi tayo palaging masaya. Okay, yun ang realidad ng buhay. Ups and downs, highs or lows.
Okay, sige. Add tayo dito ng messages for group 3. Ano pang maiyan? Meron nang bumagsak. Uy! Crush on you. I want you. Ayan. Crush on you, sabi ko nga yung aura nyo. Parang kompleto. Color. Makulay. So, merong ilang humahanga sa'yo. Merong may crush sa'yo. Group 3. I want you. Ayan. Kasi nga, so, yung feeling nila, kaya hinahangaan ka, parang lucky. Or may swerte sa'yo. Or swerte sila sa'yo. Swerte sila, tama. Kasi nga kompleto ka. Yun lang, baka ikaw itong maubusan, sabi ko nga. Pero sa mas practical lang naman tayo, hindi kailangan laliman yung naiiwan ni Moonchild every time. The unexpected. Eto. Bakit umangat yan? Meron ka pa rin ilang timpla na hindi nila asahan o inaasahan sa'yo. Meron ka pa rin maibubuga o naibubuga, patuloy na ipapakita yung kulay mo. Dalawa lang yan, guys. Sabi ko nga, kapag napagod ka na, baka dyan ka sumabog. And parang it could be unexpected para sa ilang tao sa iyong paligid na sandali, diba? Parang you have to balance your emotions, your capabilities, group 3. Kasi baka masyado kang bigay todo ka sa, sabi ko nga, yung pagiging people pleaser at times. If ever lang naman po, mag-apply, okay? Sa mas practical, the unexpected. Ito ang umangat baka meron ka pang maipakita. It could be positive or negative. Yung ilang tunay na kulay natin. Na yes, meron tayong ilang, diba, kapag lalo na kung pagod na at sabog na. Dahil parang hindi ito yung, hindi naman sa hindi ikaw yan. Pero magtitira rin para sa iyong sarili. Kasi sabi ko nga baka sa huli, ikaw itong wala ng kulay ang buhay. So, ulitin ko, balance is the key. Pero dito, yung pinaka-humahanga, merong nakaka-crush, merong nagugustuhan talaga at humahanga sa'yo. I want you. Sige, clarify natin yan. Baka sakali meron tayong ma-add kung sino ito na higit na humahanga sa'yo, ilang qualities. Sige, hingi tayo dito ng message for group 3 mula dito sa ilang bumagsak na baraha. Ano pang maiwan natin para sa kanila? Sino ito? Ayan, may bumagsak na isa, Gemini. Yung energy na naman ng Gemini, ayan, sige, Leo. Ito hindi kailangan yung pinaka-sign mismo, napakalawak po ng astrolohiya. Maaring sa kanila pong unique natal chart in astrology ay meron silang Sun, Moon, Venus, Rising, again, in Gemini or Leo. Mag-add pa tayo dyan, bilang maraming bumagsak na baraha. Ano pong ma-add natin? Ayan. Cancer. Uy, magkakasunod sila. Sige, yung energy, maaring siya po ay isang, ito yung maaring isa sa pinaka humahanga sa'yo, isang Cancer, Gemini, Cancer, Leo. So, again, napakalawak ng astrology. Ang nakagawian lang natin basahin ay yung sun sign. Okay? Pero, meron pang ilan na pwede mong makitaan. Maaring meron po silang Sun, Moon, Venus, Rising in Gemini, Cancer, and Leo. So, itong taong ito ay maaring napakalawak. Nasa sektor ng pamilya, hinahangaan ka na, or someone family-oriented. The lover, may crush. Ito talaga, may crush sa'yo. Yung energy ng Leo, maangat yung puso dito. At dyan hinahangaan ka din. The lover, Leo, planet ruler po is Venus, and planet Venus is the planet of beauty. Color, ipasok na natin dyan. So, hinahangaan ka nila sa yung aura. Sabi ko nga, especially physically, kung paano mo dinadalang yung sarili, kung paano ka nakikisama. Leo. And Gemini, napakalawak po. Umangat dito ang sektor ng family, so maaaring meron dyang ilang ganap or ilang taong humahanga rin sa'yo kung paano ka as a family member din. I mean, as a member of the family na nagbibigay ng kasiyahan, ng kulay sa iyong buhay pamilya. Okay? Ayan, ang umangat. Para sa inyo, ito yung maring hinahangaan nila o ng ibang tao sa'yo. Para sa inyo, Group 3. Hi, Group 4. Ito na po yung pinaka-card na inyong napili at
War and peace ang umangat. War and peace. Anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? Siyempre pa, dahil parang medyo may pagkamalalim ito, hihinga natin ito ng ilang messages pa. Ika-clarify natin yan, okay? Para sa mga group 4. Anong maaring higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? Para sa mga group 4, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Group 4, anong maaring higit na hinahangaan sa'yo ng ibang tao? War and peace. So, parang 50-50 tayo dyan palang, kumbaga, andyan yung init at yung lamig. War and peace. Sige. Or talagang sala sa init, sala sa lamig. Medyo marami. Kunin natin yung maaari pang bumagsak. Anong maring hinahangaan sa'yo ng ibang tao? Ayan na. Group 4. The 7 of Swords. The Devil. Okay, ito hindi kailangan laliman o katakutan. Parang bumagay talaga dito sa War and Peace. And the Justice card. Ito naman, bumawi. Guys, pati ako hindi kalabutan dito, okay? Unahin natin yung war. Ito yung ilang laban. The 7 of Swords. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Salamat sa ilang nakikinig, nananatili po. War and Peace ang nakuha ng mga group 4. The 7 of Swords, ito talaga yung ilang laban eh. Kung saan mas napapaangat nyo yung inyong diskarte. Okay? Yung ilang mapamamaraan. Ayan. Yung pagiging madiskarte, malikhain, maging ano pa man, itong laban na ito na inyong tinatahak sa buhay. Ito, umaangat marahil yung inyong abilidad. Yung kakayanan nyo, yung pagiging matapang. Ayan. Sa kabila ng ilang kaguluhan o ilang pinagdaanan nyo, dyan kayo hinahangaan ng ilang taong ito na ayan. Kumbaga, lalo pa for some of you guys, tayo ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Ay meron ng ilang pinagdaanan sa buhay. Merong ilang difficulty, yung ilang struggle, yung ilang challenge na hindi kadalian. Kung saan meron kayong ilang nakalaban, na ilang demonyo. Ayan, the devil is here. Pero napaangat mo dito ang balance. The Justice card. Nakuha mo ang hustisya. Okay, yung balance. Ito yung peace. Justice card, this is all about balance. Yung pagkakalma, yung harmony, yung pagkakaisa. Parang na-excite akong kwento to. Pero, ang ganda. Sa relationship man ito, 7 and 7 ang umaangat nakikita ko dito. Partnership area. Napakalawak ng usaping relasyon. Pero, yung kakayanan mo na i-handle itong ilang challenge na iyong pinagdaanan, yung ilang laban, yung ilang hirap ng buhay, group 4, ito yung kanilang hinahangaan sa'yo. Na ang ganda. Hindi mo pa man yan ma-realize, okay? Hindi mo pa man yan maisip. Or kung andito ka sa punto ng iyong buhay na parang hindi mo pa nakukuha yung tamang hustisya, the justice. Dahil dito, patuloy kang sinusubok ng ilang demonyo. Yung ilang glitch ng buhay. Lagi mong tatandaan na yan yung pinaka-power mo. Yan yung hinahangaan na nakikita nila sa'yo na may kakayanan ka. Sa kabila, aking ulitin ng ilang war na ito. Okay, sa relasyon man, especially kasi ito pa yung umaangat dito, partnership area. Okay, parang yun yung pinaka-word ko. Hinahangaan nila ang iyong kakayanan, yung iyong paraan. Paano mo dalhin ang iyong sarili na sana po, okay, sana ito ay nasa wasto. Guys, tayo ay general message again. Sana nasa wasto, mapangat mo dito ang wasto. Panatilihin mo ang pagiging wasto kahit pa hindi naging patas ang ilang sitwasyon o ilang tao sa'yo. Marahil ito rin ang nakikita nila. Alam mo yun? Patuloy kang nagiging balance. Nadadala mo yung pagiging mabuti, yung at peace, yung kalma. Yes, maaring, syempre tao lang tayo. Lumalaban ka rin eh, pero patas, okay? Palaban ka rin. Palaban ka, ayan, yung nakikita nila sa'yo. Pero, ang galing mo dahil
Kahit na may pagkakataon na nagiging pasugod ang mga sitwasyon o yung pakiramdam sa isang relasyon, tao, bagay, maging ano pa man yan, andyan pa rin yung pagkawasto. Hindi ka magpapatalo, hindi ka magpapa-apekto or hindi ka magpapasuhol. Ayan, justice card, the devil. Sa ilang, pwedeng iba to sa'yo ng buhay. Dito ka lang, mas pipiliin mo yung merong peace of mind. Ayan. Yan yung isa rin sa hinahangaan nila sa'yo. Na sa kabila ng ilang laban na ito, nananatili kang buo. Hindi mo pa man yan maisip. Nananatili kang bumabangon sa iyong sariling kakayanan palalo. Or maybe isang message yan na kailangang marinig. Okay? Sige. At tayo dyan, anong maring higit na hinahangaan sa'yo? Group 4 ng ilang taong ito? Mula dito sa ilang ating napag-usapan para sa mga group 4, anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? Anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? Anong higit na hinahangaan ng ibang tao sa'yo? Lalo pa guys, sabi ko nga, if ever sa inyo mismo mag-apply ito, walang perfect, nagkakamali tayo. Pero maaring hinahangaan ka nila dahil patuloy kang lumalaban sa kabila ng ilang pagkakamali mo na sa buhay. May pagbabago. At ito yung, kumbaga, lalo pa, kung andito ka pa lang sa proseso ng pagpapahilom, pagpapagaling, ng ilang pagkakamaling ito na nagawa natin. Okay? Diyan ka hinahangaan ng mga taong ito sa iyong paligid. Patuloy kang bumabangon sa laban ng buhay. Okay, sige. Kuha tayo dito ng ilan pang ma-add para sa mga group 4 na may pagkamalalim. Okay, ayan. Uy, may ilang barahang umangat. Unique, quiet, peace, reserve, peace. Sabi ko, quiet, ayan. Kalma, balance, moderate. Sabi ko nga sa kabila ng kaingayan ng buhay, nananatili kang kalma. Or sa paraan mo, okay, ano man ang sitwasyon mo, patuloy kang sumasabay sa agos ng buhay ng at peace. Reserve. So, meron kang tendency, the 7 of Swords, maaaring ito yung hinahangaan nila sa'yo. Yung paraan mo nga, hindi ka ganun ka-open, yes. I mean, nagtitira ka pa rin nung ilang bagay, sitwasyon, kahit pa hindi okay ang mga bagay-bagay para sa ilan sa inyo, naitatabi mo, nakapagtatabi ka pa rin nung ilang personal, especially ilang personal agenda sa buhay mo nang ikaw lamang ang nakakalam. Kasi quiet ka nga. Gusto mo peace lang. Smooth. Yung merong comfort. Syempre pa, andito yung security, andito yung justice. Ayan. Ayaw mo ng kaguluhan or distractions kagaya ng ilang doggies, pasensya na po. And that makes you unique. Yan yung nakikita nila sa'yo. Dahil dyan, patatahimikin muna natin ang ilang doggies. Ayan. So finally, ilaban na natin to. Kung may ilang ingay man, patawarin po. Okay, ito na. Kuha tayo ng ilang additional messages kung sakali meron mang umangat kung sino ito. Okay, hingi tayo ng ilang quality or katangian ng taong ito. Okay, na siyang humahanga sa'yo, group 4. Anong maiwan natin para sa kanila? Group 4. At tayo ng ilang messages para sa inyo, group 4. Group 4, mula dito sa ating ilang napag-usapan. Sino ito? Neptune, pangarap. Uy. Unique, quiet. So, maaring sa mas practical, okay, ay pinapangarap ka nito. Or, kasi planet Neptune po, this is all about dreams. Or may pagka-dreamy yung aura mo. Or talagang umaangat isa sa hinahangaan sa'yo. Yung patuloy mong goal, sabi ko nga. Yung goal na kailangan balance or meron kang, kumbaga may pagkakalma. Okay? Na hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Ayan, merong pangarap. At yan yung hinahangaan nila sa'yo. Okay, sige. Add pa tayo dito. So, ayan, bilisan natin. Mukhang at war talaga ang mga doggies ngayon. War and peace. Add pa tayo ng additional message. Ayan na. Okay, so yung energy po ng Taurus at ng Pisces ang umaangat dito. Regardless sa
sign, okay, napakalawak ng astrology, maaring meron siyang Sun, Moon, Venus, Rising sa kanyang unique natal chart in Taurus or Pisces. So, dito the second house, okay, so, marunong ka sa pera, Justice card ay narito, kung paano mo dinadala ang iyong, ito, kung hindi man may something value ito, or in regards money, pero kung paano mo dalhin yung ilang responsibility sa buhay. Okay? May pangarap. Sa kabila ng ilang war, ayan, sumasang-ayon ng ilang doggies, may pangarap na makamit itong goal or ilang nais mo pang marating sa buhay. Hindi perfect ang mga bagay-bagay pero patuloy kang lumalaban. Ayan, group 4, yan yung maaring hinahangaan ng ilang tao sa iyong paligid. Sa iyo.